Hello mga palangga, ito na po yung request ninyo na overnight proofing ng ating donut. Kung gusto mo talagang matuto dito, tapusin mong panoorin itong ating video. Kaya wag na nating patagalin ito, simulan na po natin. So dito meron po tayong 3/4 cup sugar or 180 grams pag gramuhan yung gamit ninyo. At dahil bukas pa natin ito lulutuin ng madaling araw, bali overnight proofing po tayo ngayon. Ito po yung standard yeast natin. Ay maglalagay lang po tayo ng 1 teaspoon, 5 grams kung kayo gagamit ng gramuhan. Kahit anong brand po ng yeast na ilagay natin dito, basta po ito'y active pa or umaalsa pa yung ating yeast, ay pwedeng-pwede talaga. At naglalagay talaga ako dito ng 1 teaspoon ng ating bread improver or 5 grams pa gramuhan yung gamit ninyo. At yung ating asin, 3/4 tablespoon lang or 15 grams kung kayo gagamit din ng gramuhan. 2/3 cup ng ating margarine or 150 grams. Pwede din kayong gumamit dito ng butter. Mga langga sa ating bread improver, pwede talaga kayong makabili sa Shopee. Meron po sila mga langga. Research nyo lang po yung bread improver. Ayan na po, nadurog na po yung ating margarine sa ating asukal. Pwede na tayong maglagay ng ating itlog para maganda ang alsa ng ating dough. At maglagay din tayo ng vanilla para maging mabango din yung ating dough. At para iwas ko na talaga ay maglagay tayo ng oil. At dahil sa ating overnight proofing ngayon ay gagamit po tayo ng 3rd class dito, ay maglalagay po tayo ng 1 teaspoon lang po ng baking powder or 5 grams kung kayo gagamit dito ng gramuhan. Kung 1st class naman lahat yung gagamitin ninyo dito, ayaw ninyong maglagay ng 3rd class, ay hindi na po kayo maglagay ng baking. Paalala lang po, sa prosesong timplada na ito ay hindi po dito pwede yung gamitin na puro 3rd class po. Dahil maglalagay po tayo dito ng kaunting 3rd class, ito lang po yung tubig na kailangan natin, 1 3/4 cups. Sa prosesong timpladang ito ay mas mabuting pang gumamit kayo ng puro all-purpose na harina kaysa gumamit kayo ng puro 3rd class na harina. Ayan na po, pag natunaw na po natin yung ating mga dry ingredients, ay pwede na po tayong maglagay ng ating harina. Ang ating harina dito is 700 grams ng ating 1st class flour at 300 grams lang po ng 3rd class na harina. Ito po yung diskarte ko pag nag-overnight proofing po ako ng aking donut. Bali nilagyan ko po talaga ng kaunti pong 3rd class. Para dagdag tibay na rin po ng ating dough maliban po sa nilagay nating bread improver kasi nga kinabukasan pa natin ito lulutuin at hawakan natin pa ito paangat papunta ng ating kawali. Kung gagawa ka naman ng overnight proofing na pandesal, ay pwede mo itong lagyan ng 1 teaspoon ng ating yeast. 1 teaspoon lang po ng yeast ang ilagay mo sa 1 kilo. At ito na po, pag wala po kayong dough roller or spiral mixer, pwede talaga ninyo itong masahin ng mano-mano. Bali, iris mo muna ninyo ang inyong dough para ito'y lumambot, para hindi kayo mahirapan sa pagmasa ng mano-mano hanggang sa ma-achieve ninyo ang texture na pino ng ating dough. Itong aking dough ngayon ay idaan ko po ito sa aking dough roller at hatiin ko lang po yung aking dough. Maglagay lang po ako dito ng violet food color. Optional lang po ito mga langga ha, yung paghati ko at paglagay ng food color violet. I-ideya ko na lang ito mga langga para din may ideya din kayo kung pwede natin itong lagyan ng mga kulay. Ayan na po, pag kayo'y maglagay din ng kagaya nito na nilagyan ko ng kulay, ay imasa nyo lang ng imasa hanggang sa mag-well combine yung kanyang kulay mga langga sa ating dough. Ito, idaan ko ito sa aking dough roller para doon na mag-well combine yung kanyang kulay. Ayan na mga langga, matapos kong mapakinis yung ating dough, pero sa masang mano-mano mga langga, mahirap itong i-achieve tong ganito kakinis. Mahirap talaga abutin yung elastic nating dough. Masahin nyo lang ng masahin hanggang sa mapino ninyo. At pinutol ko lang po ito sa 30 grams or 1/8 sa measurement cup o hindi naman na napuno. Ayan po, nasa kanyang guhit lang po yung 30 grams. At kayo na po yung bahala ha. Depende na po sa inyo kung ilang gramo yung putol ninyo at kung magkano yung inyong bintahan. Sa ating 1 kilo dito ay nakaputol po tayo ng 60 na piraso sa tag 30 grams. Ito mga lang gagawin natin itong donut. At pag gumawa kayo dito ng lagyan nyo ng cheese, ay may video na po ako dito eh. Kailangan po natin na maisara talaga yung ating dough para hindi matunaw yung ating cheese sa loob. At yung iba, lagyan din natin ng marshmallow. At pag gumawa ka din dito ng lagyan mo ng marshmallow, ay kailangan din na maisara ng
maigi yung ating dough para hindi matunaw yung marshmallow or hindi pumunta sa kawali. Para yung marshmallow natin ay doon lang sa loob magme-melted, hindi po makalabas kasi sayang naman pag sa kawali lang mapunta yung ating marshmallow pag hindi natin maisara ng maputi yung ating dough. At laparin lang po natin ng kaunti. At ito gawa na po tayo ng ating donut. Butasan natin ito mamaya pagkalipas ng 30 minutos. At pag gumawa ka din tulad nito ng 8-8 bread yung tawag dito ay i-roll nyo lang ng pahaba mga langga at yung mga dinugtungan niya ay isara nyo po. Ayan lang po. At ayan na po, siniguro ko talaga malangga na matapos ko ito ng 8 p.m. 8 p.m. ko natapos at pagka 8:30 ay binutasan ko na yung ating donut. Yung 5 grams na yes na nilagay natin dito, ibig sabihin nun mga langga, ay umalsa itong ating dough ng nasa 8 hanggang 9 na oras. Ibig sabihin, natapos natin itong gawin ng 8 p.m. Bukas natin ito lulutuin ng nasa 4 to 5 a.m. Ayan ang mga langga, parang antok pa dito si Inday ha. Alas 4:30 ng madaling araw ay nag-upisa na po akong magpainit ng aking mantika. At bago mag alas 5 ay nilagay ko na, sinalang ko na yung ating dough sa ating mainit na mantika ang langga. At pagkatapos kong niluto lahat ay nagmelted lang po ako ng margarine para spread natin dito sa ating donut para dumikit yung ating asukal or ano yung mga coating pa na gusto nating ilagay dito. Sana nagustuhan po ninyong ating video ngayon. Abangan pa ninyong mga susunod pa nating video recipe. Ito pong inyong Kainday Tinapay. Magkita-kita po tayong muli. Maraming salamat at bye-bye!